Okay, good morning sa inyong lahat. Hopefully kayo ay ready na para sa ating pagtalakay ngayong umaga dahil alam ko wala kayo sa church ngayon. Tinutukoy ko yung mga taga GTCC, no? Dahil meron silang family outing which is good. Maganda yan na paminsan-minsan kayo ay lumalabas, kayo ay nagbabanding. Maganda na gawin niya na siguro twice a year. Kung mayroong pagkakataon, at kung mayroong pera, yun eh. Pero hopefully kayo ay nag-enjoy kahapon at hanggang sa ngayon ay nag-enjoy pa rin. At sana mag-enjoy din kayo sa ating pagtalakay ngayong umaga, no? So, ating itutuloy ang ating Gospel of John series at tayo ay nasa chapter 3 pa rin at tatalakayin natin o titingnan natin, silipin lang natin John 3:16 at banggit ako ng ilang mga bagay tungkol dito. Pero bago yun, tayo muna ay sumundaling manalangin. Lord, sa umaga ito, salamat sa kabutihan sa amin. We thank you for all the blessings that you are giving us and for all the things that are coming. Salamat po ng marami. Dahil ikaw ang aming Diyos na kumakatagpo ng aming pangangailangan. Ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng aming bawat need at ganun din, Lord, ikaw lamang ang Diyos. Tunay nga na kumakalinga sa amin, nagmamahal sa amin, at pinakita mo ang iyong dakilang pag-ibig na yan sa pamamagitan ng pagkakaloob mo sa amin ng iyong anak na si Jesucristo upang kami ay mapalaya mula sa masama at madilim na pamumuhay. We thank you so much for that, Lord. Salamat sa buhay na ito, salamat sa eternal life na pinakaloob mo, salamat sa abundant life na na-experience namin at ma-experience ng iba, Panginoon. So Lord, we thank you for this morning. At ganun din sa aming pagtalakay ngayong umaga, turuan mo po kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. I wonder, na kung meron sa inyo dito na hindi ipinanganak. Tingnan niyo yung katabi niyo, baka meron dyan itong kapatid na ito mukhang singaw dito sa lupa. Mukhang hindi ito pinanganak. Meron bang ganun? Alam natin na walang ganun. Walang sino man ang pwedeng lumabas dito sa daigdig na hindi pinapanganak ng kanyang nanay. Hindi pwede yun. Hindi tayo pwedeng maging singaw lang. Lahat tayo ay dumaan sa isang proseso. At yung proseso na yun, ang tawag nga ay kapanganakan. Nagsisimula ang ating buhay na pisikal kapag tayo ay pinanganak ng ating mga nanay. Gayun din naman, nagsisimula ang ating buhay spiritual kapag tayo ay ipinanganak ng Diyos o ipinanganak mula sa itaas. Ipinanganak ng Spirito. Sa English, kadalasan natin ginagamit yung born again. At ang kapanganak niyan, ang simula ng pamumuhay spiritual. Kung paano ang physical na kapanganakan natin ay simula ng pamumuhay pisikal o dito sa ibabaw ng lupa. Ang problema natin mga tao, sa paglipas ng panahon, habang tumatagal tayo dito sa ibabaw ng lupa, yung ating buhay na pisikal, mula sa pagsilang natin, tayo ay namumuhay sa kadiliman. At kung babalikan niyo yung John chapter 1, binanggit doon yung mas minahal ng daigdig ang kadiliman. Mas ginusto nila yun. So habang tayo tumatagal sa ating pamumuhay pisikal, tayo ay namumuhay sa kadiliman. At dahil dyan, kinakailangan nating maipanganak na muli. Kailangan nating maipanganak mula sa itaas o ma-born again para tayo ay makapagsimula sa isang bagong buhay na spiritual. At sa gayon ay makapamuhay tayo sa kaharian ng Diyos, yung tinatawag na kingdom life. Pero paano mangyayari yun? Yun ang ating iniwang, doon tayo halos nagtapos ng nakaraang pagtalakay natin. Kasi yung dinatanong ni Nicodemo, paano mangyayari na ang isang tao ay maipanganak na muli? At pagkatapos siya ay magkaroon ng buhay spiritual at makapasok sa kaharian
ng Diyos. Paano mangyayari yun? Yan ang tanong ni Nicodemo doon sa chapter 3, verse 9. Paano pong mangyayari ang mga ito? Ibig sabihin ni Nicodemo, paano mabuborn-again ng isang tao? Paano magaganap ang kapanganakang muli? Paano siya makapamumuhay sa ilalim ng paghahari ng Diyos o Kingdom of God bilang solusyon sa pangit, madilim, makasalanan at masamang pamumuhay? At para sagutin yung tanong na yun, sinabi ni Jesus sa verses 14 and 15, at dito nga tayo nagtapos noong nakaraan sa verses 14 and 15, sabi ni Jesus sa kanya, at kung paanong itinaas ni Moises, kung paanong tinaas ni Moises ang ahas sa ilang, ganoon din kailangan maitaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag si Jesus ay naipako na sa krus, namatay na sa krus, ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan o buhay na mula sa walang hanggang Diyos. Ulitin ko na ang buhay na walang hanggan sa New Testament, no? Sa pag ginamit ito ng mga New Testament writers, ito ay hindi lang tumutukoy doon sa buhay na kakasamahin mo ng Diyos, kundi ito'y tumutukoy din sa pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa, na kung saan ang pamumuhay mo ay taglay yung katulad ng buhay ni Jesus, yung pamumuhay ni Jesus. So madaling sabi, you are living in the kingdom of God. Sa pag-ilalim ng paghahari ng Diyos. Pero bakit magkakaganon? Bakit na kapag ang isang tao ay sumampalataya kay Jesus, magkakaroon siya ng bagong buhay? Paano mangyayari yun na magkakaroon siya ng bagong buhay? Sumampalataya lang siya kay Jesus doon sa kanyang kamatayan. Paano mangyayari yun? Ang sagot doon ay dahil ang kamatayan ni Jesus ay kamatayan sa kasalanan. Ang kamatayan ni Jesus sa krus ay kamatayan sa kasalanan. That death He died to sin. Doon sabi ni Pablo doon sa Romans chapter 6, verses 10 to 11. The death He died to sin once and for all. So verse 11 sabi, so you also must consider yourselves dead to sin and alive to God in Christ Jesus. Pansinin niyo ang sinabi ni Pablo diyan sa Romans 6, 10, 11. Si Jesus daw ay namatay sa kasalanan. Kaya ituring ninyo, sabi niya, ituring natin na tayo rin ay patay na sa kasalanan. Hindi sinabi ni Pablo na si Jesus ay namatay para sa kasalanan ng tao. Bagamat sa Biblia ng Tagalog, yun ang diwa. Yun ang ganang diwa, no? Namatay si Jesus para sa kasalanan o dahil sa kasalanan. Pero hindi yun ang konteksto ng sinasabi ni Pablo dito. Maliwanag sa konteksto na sinasabi ni Jesus ni Pablo na kamatayan ni Jesus ay kamatayan sa kasalanan, hindi kamatayan para sa kasalanan ng tao. No, hindi yun. Pag sinabing namatay para sa kasalanan, ibig sabihin, si Jesus ay namatay dahil sa kasalanan na nagmumungkahi, no? Suggesting that Jesus paid our sins by His death. No? Binayaran ni Jesus yung ating kamatayan, yung ating kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Kamatayan niya doon sa krus. Yun ang ibig sabihin ng siya ay namatay para sa kasalanan. Pero hindi na sinabi ni Pablo sa Romans 6. Dito sa Romans 6, ang sinasabi ni Pablo ay pagkamatay ni Jesus sa kasalanan o kamatayan sa kasalanan. Pag sinabing namatay sa kasalanan, ang ibig sabihin ay pagtatapos sa paggawa ng kasalanan. Ito ay kalayaan mula sa kasalanan. At yun ang makikita natin
sinabi ni Pablo doon sa verse 7 ng Romans 6. Sabi niya doon sa verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Yun ang konteksto ni Pablo nang sabihin niya, the death he died to sin. He died to sin. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kapag namatay ka na, hindi ka na magkakasala. Yun ang ibig sabihin ni Pablo, he died to sin. The death he died to sin. Hindi ito kamatayan para bayaran ng kasalanan ng tao. Ito ay kamatayan sa kasalanan. Pero si Jesus ay hindi nagkasala. Kaya ang kamatayan niya sa kasalanan ay hindi para sa kanya, kundi para doon sa mga sasampalataya sa kanya. Yun ang diwa ng katagang namatay siya para sa atin. Namatay siya para sa atin because he died to sin for us. Namatay siya sa kasalanan para sa atin. So that we might live to God, para tayo ay makapamuhay sa Diyos. Hindi niya binayaran ang kasalanan natin. Maliban na lang na kung naniniwala kayo na galit ang Diyos sa atin dahil sa ating kasalanan. Kailangan bayaran niya yung kasalanan natin. Dahil galit ang Diyos eh. Pag halimbawa may utang ako sa isa sa inyo, at matagal na ako hindi nakakabayad, galit na kayo, kailangan bayaran na yung kasalanan, yung bayaran na yung utang, di ba? So kung naniniwala kayo na galit ang Diyos sa atin dahil sa ating kasalanan, kailangan bayaran ni Jesus yun. Pero mamaya makikita nyo na, babanggitin ko na, hindi galit ang Diyos sa atin sa kasalanan. At hindi ganun. Hindi yun. Hindi niya binayaran yung ating kasalanan dahil galit ang Diyos. Kundi, namatay siya sa kasalanan para sa atin. That death he died to sin for us. Yung mga sasampalataya, ganun din, mamamatay sila sa kasalanan. Ang kamatayan niya ay kamatayan sa kasalanan. At kung tayo ay sumampalataya sa Kanya, tayo rin ay mapapalaya mula sa kasalanan. Dahil ang kamatayan ay paglaya mula sa kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So kung tayo sumampalataya sa Kanya, tayo rin ay kasama niyang mamamatay o kasama niyang namatay sa kasalanan. Yun ay ginawa niya once and for all, minsan para sa lahat. Siya ang namatay para sa kasalanan. Siya ang namatay sa kasalanan para sa atin. Dahil hindi natin kayang mamatay sa kasalanan. We are dead in sin. Sabi doon sa Ephesians. Pero kailangan natin maging dead to sin. Mamatay tayo sa kasalanan. Ibig sabihin, hindi na magkasala. Lumaya na mula sa kasalanan. Hindi natin kaya yun. Bakit? We are dead in sin. Palagi tayo. Yun ang pamumuhay natin eh. Namumuhay tayo sa kasalanan. Doon tayo, lugmok tayo sa kasalanan. Kaya hindi tayo pwedeng tumigil doon sa paggawa ng mga yun. Para masolusyonan yun, para tayo makatigil, para tayo ay mapalaya o huminto o tumigil sa pagkakasala, sa pamumuhay sa pagkakasala, kailangan mamatay tayo doon. Pero hindi natin kayang gawin. Kaya siya ang namatay. Namatay siya sa kasalanan para sa atin. Yun ang ibig sabihin na siya ay namatay para sa atin. Hindi binayaran yung kasalanan natin. Ginapi niya once and for all, minsan para sa lahat, ginapi niya ang kapangyarihan ng kasalanan. Tinapos niya ang pagiging master o pagiging Panginoon ng kasalanan para sa sino bang sasampalataya sa Kanya. So ulit, paano nangyari na nagkaroon ng bagong buhay ang sino mang sasampalataya kay Jesus dahil lamang sa kamatayan sa krus? Paano nangyari yun? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, tayo ay kasama niya. Tayo ay kasama niya sa kanyang kamatayan doon sa krus. At yung kamatayan na yun ay kamatayan sa kasalanan. Dahil diyan, tayo ay hindi na alipin ng kasalanan. Nagkakasala tayo paminsan-minsan, pero hindi na tayo alipin ng kasalanan. Tingnan niyo sabi ni Pablo doon sa verses 8 and 11.
Kung tayo ay namatay ng kasama ni Kristo, naniniwala tayong mabubuhay rin tayong kasama niya. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos sapagkat tayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. In other words, ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay nakipag-isa sa Kanyang kamatayan. At ang kamatayan ito ay kamatayan sa kasalanan. Ibig sabihin, ang sinumang sasampalataya sa Kanya, maaari ng mamuhay na malaya mula sa kasalanan. At yun nga ang sinabi ni Pablo sa verse 11. Kaya dapat din ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay para sa Diyos sapagkat kayo nakipag-isa na kay Kristo Jesus. At yan ang diwa ng eternal life. Yan ang diwa ng eternal life, yung ikaw ay mapalaya mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Na ikaw ngayon ay meron ng freedom to do righteous deeds. You are now free to be righteous. Hindi ka na alipin ng kasalanan na katulad ng lumang pamumuhay na binanggit ni Pablo do sa Ephesians chapter 2 verses 1 and 2. Na yun ang ating pamumuhay noon. So yun ang diwa ng eternal life. Ang ikaw ay mapalaya sa kasalanan. There is no true experience of eternal life or kingdom life with a life under the slavery of sin. Hindi mo mararanasan ang tunay na diwa ng buhay na walang hanggan o yung pamumuhay pangharian kung ang pamumuhay mo ay nasa ilalim ng pagkaalipin ng kasalanan. Kaya nga sinabi ni Pablo doon sa Galatians 5:19-21, ang ganito. Now the works of the flesh are obvious: sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, sorcery, enmities, strife, jealousy, anger, quarrels, dissension, factions, envy, drunkenness, carousing, and things like these. I am warning you, as I warned you before, those who do such things will not inherit the kingdom of God. Ang eternal life ay hindi yung pagsumampalataya ka kay Kristo, punta ka na sa langit. Ang eternal life ay pamumuhay, namumuhay ka na hindi ka naalipin ng mga binanggit ni Pablo ng mga kasalanan ngayon, sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, etc., etc. Hindi ka naalipin yan. Kasi kapag alipin ka ng mga yan, palagi mong ginagawa ang mga yan ang hilig mo, yung mga yan, hindi mo mararanasan. Hindi mo mararanasan, hindi mo mamanahin ang paghahari ng Diyos. Hindi ka makaka-experience ng kingdom life. Wala yung diwa ng eternal life. Kasi ang diwa ng eternal life ay abundant life, life to the full. Yung buhay ni Jesus mismo. Yung ganong buhay, yun ang eternal life. May victory sa kasalanan. Hindi ka alipin ng kasalanan. So yung eternal life, ulitin ko, ay hindi yung pagpasok sa langit, pag sumampalataya kay Jesus, hindi yun. Later yun, pag namatay ka, doon na yun, pupunta ka doon. Walang problema sa pagpunta sa langit. Kung hindi ka naman talaga wicked person, walang problema sa pagpunta sa langit. Ang problema, how do you live your life here on earth? Yan ang diwa ng pagkakaloob ng Diyos sa kanyang kaisa-isang anak sa sanlibutan. Ang tayo ay mapalaya mula sa kasalanan at hindi mapariwara ang buhay natin dahil dito sa kasalanan. Ang sabi nandiyan 3:16, sapagkat ganoon inibig ng Diyos ang sanlibutan. Kaya ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa ating lahat, sa katauhan.
Kung gusto niyang parusahan tayo, dapat yun ang ginawa niya. Kung gusto niyang parusahan tayo dahil sa ating kasalanan, dapat yun ang ginawa niya. At ito nga yung natutunan natin. Di ba? Galit ang Diyos sa atin, kaya tayo ay itatapon niya sa impyerno at nakaamba ng impyerno para sa atin dahil sa ating kasalanan. Ang totoo, hindi niya gustong parusahan tayo. Hindi yun ang gusto niyang mangyari. Hindi niya gustong parusahan tayo dahil sa ating kasalanan. Totoo na ang kasalanan ay pagre-rebelde laban sa Diyos. No question about that. Sin is rebellion against God. At ang Diyos ay namumuhi sa kasalanan. Ayaw niya ng kasalanan. Pero bagamat tayo ay mga makasalanan, na tayo ay rebelde sa Diyos, hindi niya tayo papatulan sa ating pagre-rebelde sa Kanya. Yan ang ugali ni Jesus na makikita. Hindi niya tayo papatulan sa ating pagre-rebelde sa Kanya. Yan ang ugali ni Jesus. Hindi siya pumapatol sa pagre-rebelde. Minsan may pangyayari, di ba, na yung magkapatid na Juan, yung mga tinatawag na anak ng kulog, sons of thunder, di ba? Gusto nilang magpadala ng apoy doon sa mga tao na ayaw kilalanin si Jesus. Ganon tayong mga tao eh. Meron tayong ganong puso, mapaghiganti. Pero anong sabi ni Jesus sa kanila? Nirebuke sila ni Jesus. Doon sa kanilang ganong kaisipan, ganong attitude. Sinaway sila ni Jesus. Dahil hindi tama yun. Hindi yun ayon sa katangian ni Jesus. Hindi yun ayon sa karakter ni Jesus. So si God, hindi tayo papatulan sa ating kasalanan. Kasala tayo, impyerno ka. Hindi ganun si God. Hindi ganun ang Diyos natin. Dahil kung gusto niya patulan tayo, angel of death ang ipinadala niya sa lupa. Angel of death. Para lipuli tayo. Sa halip, ang ipinadala niya ay ang kanyang anak. Ang kanyang kaisa-isang anak. Para maging solusyon sa problema natin. Na kasalanan. At siya ang talagang solusyon. Walang ibang solusyon sa kasalanan ng tao kundi si Jesus. At iba yung ginawa ni God, kakaiba doon sa kaisipan natin. Galit ang Diyos, so itatapon tayo sa impyerno. Parusa. Kung galit ang Diyos sa atin, yun nga, sabi ko, angel of death ang ipinadala niya at nilipol na lahat ng tao dahil sa kasalanan. Pero hindi yun ang ginawa niya. Ang ginawa niya ay ipinadala niya si Jesus sa atin. Sa laki ng pag-ibig niya sa atin, hindi parusa ang hangad niya, kundi pagliligtas mula sa kasalanan at mula sa idinudulot ng kasalanan sa buhay ng tao. Gusto niya tayong hanguin doon. At yun ang dahilan kung bakit ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak para ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapariwara ang buhay na. Kasi nakita ng Diyos na napariwara na. Nawasak na yung buhay ng tao. Wasak na yung buhay ng tao sa ibabaw ng lupa. Gusto niyang hanguin sila doon. Gusto niyang hanguin tayo mula doon sa pagkawasak ng ating buhay. Ang nakalulungkot, ang salitang mapahamak dito sa John 3:16 ay binigyan ng ibang kahulugan. Binigyang kahulugan ito, yung mapahamak sa Grego ay apollomi, sa English ay perish. No? Binigyang kahulugan ito na mapunta sa impyerno at parusahan doon ng walang katapusan. Mapunta sa impyerno bilang parusa ng Diyos. Na ang naging diwa tuloy, itong John 3:16, yung salitang mapahamak dito, ay galit ang Diyos sa sangkatauhan dahil sa kanilang kasalanan. Na kapag hindi sila sumampalataya kay Jesus, parurusahan sila ng Diyos sa impyerno. Yan ang naging diwa.
Pero hindi yun ang ibig sabihin ng salitang Apollomi sa Griego. Na sa Tagalog ay mapahamak o peris sa Ingles. Hindi nangangahulugan yung salitang yon, hindi nangangahulugan ng pagtapon sa impyerno. Ito ay nangangahulugan ng pagkawala. Yung salitang Apollomi, yun din ang ginamit doon sa lost coin, pagkawala nung coin, no? The lost ship, yung nawalang tupa, the lost son, yung alibugang anak, yung kung natatandaan niyo yung talinghaga na yon sa aklat ni Luke, kung hindi ako nagkakamali, Luke 15. Yung salitang Apollomi ay nangangahulugan ng pagkawala. Lost, to lose, to perish, yung mamatay, mapahamak, mawasak, yung pagkawasak ng buhay, mapariwara. Ibig sabihin, yun ang ibig sabihin ng Apollomi. Hindi pagpunta sa impyerno. Pagkapariwara ng buhay, pagkawasak ng buhay. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Upang kaya't ipinadala niya ang kanyang bugtong anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapariwara, hindi mawasak ang buhay. Dahil kapag siya sumampalataya kay Jesus, siya ay kasama ni Jesus na namatay sa kasalanan at nagkakaroon siya ng bagong buhay. Born again. Nagkakaroon ng panibagong buhay. Buhay na mayroong tagumpay laban sa kasalanan. Pero dahil karaniwan na sa tao ang mayroong pusong mapaghiganti, no? Ininawa niya ang salitang mapahamak, yung perish, bilang parusa ng Diyos sa impyerno. Kaya pag binasa mo ngayon yun, for God so loved the world, that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not go into hell. Yun yun. Naging ganun ang diwa. Pero hindi ganun ang nasa isip ng Diyos. Pero sa tao, yun ang kanyang inanawa niya ng ganun. Sa isip niya kasi, ganti ng Diyos yun eh. Ganti ng Diyos na itapon ng tao sa impyerno sa pagtanggi nila kay Jesus. Yun ang ibig, yun ang lumabas ngayon. Pero, yun ay dahil sa mapaghiganti ang puso ng tao. Kaya ganun ang inanawa niya ron. He projected His heart onto God's heart. Sa pag-interpret niya ng ganong diwa doon sa John 3:16. Pero hindi yun ang ibig sabihin ng John 3:16. Ang diwa ng John 3:16 ay itong mga sumusunod na talatang babasahin ko sa inyo. Sa John 10:10 ang sabi, dumarating ang magnanakaw. Para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Mangwasak ng buhay. Ito yung kasalanan. Dumarating ang kasalanan para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ng mga tao ng buhay na ganap. Gusto niyang bigyan ng abundant life, buhay na ganap ang tao. Sa Titus 2:14, siya ang naghandog ng kanyang sarili para sa atin upang tayo'y palayain sa lahat ng kasamaan at linisin upang maging sambayan ng kanyang pag-aari at masigasig sa paggawa ng mabuti. Bagong anyo ng buhay, gumagawa ng mabuti. 1 Peter chapter 2 verse 24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay sa kasalanan. Dead to sin, to die to sin. Mamatay sa kasalanan at mamuhay sa katuwiran. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo ay gumaling. So siya ay namatay, pinasan niya yung ating mga kasalanan doon sa krus. Hindi para bayaran. Ulitin ko, hindi para bayaran. Kundi para tayo ay mamatay sa kasalanan. Mapalaya mula sa kasalanan. Hindi na natin maging master ang kasalanan. Binanggit ko kanina sa Romans 6, sinabi ni Pablo.
So ang diwa ng John 3:16 ay dahil napakalaki ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ipinagkaloob niya ang isang solusyon. Walang iba kundi ang kanyang kaisa-isang anak. Para mahango o maligtas ang sangkatauhan mula sa masama at napakadilim na pamumuhay, bunga ng kasalanan. Yun ang diwa ng John 3:16. Kung isang nagmamahal na magulang ay gumagawa ng paraan para mahango niya yung kanyang anak mula sa pagkapariwara ng buhay, higit lalo ang Diyos. Ang isang magulang, kahit na alam niya, ang isang magulang na nagmamahal, totoong nagmamahal na magulang, kahit na ang anak niya ay nakita niya talagang rebelde, gumagawa ng kasamaan, hindi niya maitatanggi ang anak niya yun. Hindi niya pinalalaya sa bahay yun. Gusto niya gumawa ng solusyon para maayos yung anak niya. Hindi lalo ang Diyos. Sa akin nakakita ng talagang nagmamahal na magulang dahil lang sa kasalanan ng anak pinalayas yung anak. Walang ganun, di ba? Tingnan nga yung alibugang anak. Yung anak niya mismo ang lumayo, pero naghintay ang tatay. Ganun ang Diyos. Gusto niyang gumawa ng paraan para mahango ang kanyang sangnilikha. We are all children of God by creation. Nilalang tayo ng Diyos, lahat tayo nilalang ng Diyos, at lahat ng nilalang ng Diyos mahal niya. Maging ang mga hayop, mahal niya nga Ang creation, ang buong creation ng God. Kaya nga sa huling panahon, ire-restore niya ang lahat ibabalik niya ang lahat. I-restore niya yung kanyang creation. Dahil may pagmamahal ang Diyos sa kanyang sangnilikha. So yung isang nagmamahal na magulang gumagawa ng paraan para hanguin ang kanyang anak mula sa pagkapariwara nito sa buhay. Lalo higit ang Diyos. Hindi galit ang Diyos sa atin. Dahil sa ating kasalanan. Galit siya sa kasalanan, totoo yun. Kinamumuhin niya ang kasalanan, katulad ng sabi ko. Pero hindi siya galit sa sino man. Kung galit ang Diyos sa tao dahil sa kanilang kasalanan, dapat angel of death ang kanyang pinadala at lahat tayo ay nilipol. Kung galit ang Diyos sa atin. Kaya yung pagsabi at pangangaral na ang Diyos ay napopoot sa tao, kasi makakarinig kayo ng pangangaral na ang Diyos ay napopoot sa ating pagkakasala. Dahil tayo mga makasalanan, lahat tayo ay papunta na sa impyerno. Nakaamba na ang impyerno para sa ating lahat. Yung mga mahilig mag-preach ng gano'n, mga fundamentalist, yun ay isang maling pananaw tungkol sa Diyos. Maling paratang tungkol sa Diyos. Hindi galit ang Diyos sa atin. Yan ay isa sa mga napakalaking kasinungalingan na ipinaratang ng ilang tao sa Diyos. At ang kasinungalingan yan ay bunga ng pagkakilala sa Diyos sa makamundo, makasanlibotang pananaw, earthly point of view. Hindi yun pagtingin o pananaw ayon sa pagkakilala kung sino si Jesus. Na si Jesus ang nag-reveal sa Diyos. Kung ano si Jesus, yun ang Diyos. So, ipinaratang ng tao sa Diyos ang ganun. Na siya ay galit sa tao dahil sa kanilang kasalanan, kaya sila itatapon sa impyerno. Yan ang isa sa pinakamalaking kasinungalingan na ipinaratang ng ilang tao sa Diyos. At dahil ganyan ang pananaw ng ilang Kristiyano sa Diyos, mas madalas ang mensaheng naririnig natin, ang mensaheng ipinapahayag nila sa mga tao ay ang poot ng Diyos. Kung sila hindi magsisisi, ay itatapon sila ng Diyos sa impyerno. Pero ito ba yung good news? Yan ba yung magandang balita? Oy, mayroon akong magandang balita sa inyo. Kapag hindi kayo nagsisi, tatapon kayo ng Diyos sa impyerno at parurusahan kayo doon habang panahon walang katapusan. Yan ang good news.
Yung bang good news? O ang magandang balita ay tungkol sa biyaya, pagpapatawad, pag-ibig, pagpapakumbaba ng Diyos. At paghango ng Diyos sa sangkatauhan mula sa kasalanang umaalipin sa kanila para sila ay magkaroon ng pamumuhay na sagana at totoo. Alin sa dalawa ang good news? Talaga bang galit si God sa sangkatauhan at nakaambahan ng impyerno para sa kanila? Sila ay parusahan doon? O si God ay nahahabag sa kalagayan ng sangkatauhan dahil sa kanilang pag-aalipin sa kasalanan? Isipin ninyo, bakit naparito si Jesus? Bakit naparito si Jesus sa mundo? Para ba ihayag ang parusa ng Diyos sa sangkatauhan? O para i-rescue sila mula sa kanilang kalagayan? Ulitin ko, hindi galit ang Diyos sa sangkatauhan. Mahal ng Diyos. Hindi sinabi sa John, mahal ng Diyos ang sangkatauhan. Hindi sinabi sa John 3:16, for God hates the world. Ang sinabi doon, for God so loved the world. The act of love and rescue is the reflection of God in Jesus. But our judgmental and condemning heart is what we project onto God. Ang pag-ibig at pagliligtas ng Diyos ang makikita natin sa mukha ni Jesus. Pero ang mapanghusga at mapagkundi ng puso natin ang pilit nating ipinipinta para ilarawan ng Diyos. We project our own heart to God's heart. Kaya maging ang John 3:16 ay kinulayan natin na kung ang tao ay hindi sasampalataya kay Jesus, itatapon sila sa impyerno. Tatapon sila ni God sa impyerno at parurusahan doon ng walang katapusan. Kahit hindi naman yun ang ibig sabihin ng salitang perish o mapahamak. Pero mas gusto natin ibigay yun sa tao. Gusto natin sabihin sa tao, pag hindi ka sumampalataya kay Jesus, sa impyerno ka. Tingnan mo dyan, 3:16. Yun ang ating pinoproject sa Diyos. Yung puso natin mismo. So, I hope na naunawaan niyo mga sinasabi ko dito sa ating talakay. Titingnan natin next time. Naparito ba si Jesus para hatulan ng sanlibutan? Nakikita natin yan. No? Titingnan natin yan next time. Lord, sa tanghali ito, salamat po ng marami. Dalangin namin na sa aming mga natutunan ngayon ay pagbulay-bulayan namin ito at isiping maigi. Nawa ay makita namin ang lubusan na maunawa namin ang lubusan ng pag-ibig mo sa amin. Maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus.